Sa bundok na ito ako nakatira dati. Nananalig sa Panginoon ang halos lahat ng pamilya sa nayon namin. Para kaming isang malaking pamilya. At ang mga pastor ang pinuno ng pamilyang to. Sa tuwing may issue sa alinmang sambahayan, ang mga pastor ang tumutulong para isaayos ang lahat. Noon, masasabi kong kakaunti lang ang alam ko tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Nakikinig lang ako sa sabi ng mga pastor na hanggat nag-aabuloy at nagtitiis ang mga tao hanggang sa huli, mararapture sila tungo sa kaharian ng langit kapag pumarito na ang Panginoon. Ganito ko pinalipas ang aking mga araw. At tila napakalayo pa ng pagparito ng Panginoon. Subalit, noong 2021, mayroong hindi inaasahang nangyari sa amin na nagwakas sa katahimikan ng aming nayon. May magandang balita ako sa inyo. Magandang balita? Magsisimula na! Bilisan natin! Nagsimula na ako! Michelle! Nagulat ako, nakapunta ka ngayon. May dumating daw na dalawang mga ngaral. Nabalitaan ko na ngayon ay may... Anggo, tara na! Oo, sige. Dito tayo na rin po. Oh, sige. Lola! Lola, nandito kayo! Yelin! Saan galing ang dalawang sister na to? Mga ngaral sila nakilala ko online. Narinig ko sila mag-sermon sa ibang nayon. Ito'y nakakapagpatinaw. Sige, makinig tayo ng mabuti. Hello! Hi! Ang mga taong nilikha ng Diyos sa simula ay walang kasalanan. Matapos silang maakit ni Satanas, nagsimula silang lumayo sa Diyos. Tiniwali sila ni Satanas at unti-unti silang namuhay sa kasalanan at naging mga alipin ni Satanas upang iligtas sila mula sa kapangyarihan ni Satanas. Matapos silang akayin ng Diyos palabas ng Ehipto, gumawa siya ng mga batas para sa kanila. Gaya nito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag kayong pipighati sa inyong kapwa o magnanakaw man sa kanya. Amen. Ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga at iba pa. Salamat sa Diyos. Malinaw na sinabi ng mga batas na ito sa mga tao kung ano ang pwede at hindi nila pwedeng gawin. Binalaan nito ang mga tao kung anong landas ang dapat nilang tahakin. At tinuruan sila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Sa paggawa ng mga batas na ito, nilinaw din ng Diyos sa mga tao kung ano ang kasalanan at kung anong mga kilos ang makasalanan. Gamit ang mga batas na ito bilang kanilang pamantayan ng pagsukat, nagkaroon ng pagtitimpi at kontrol sa pag-uugali ng mga tao hanggat maaari. Hindi na desibilisado at mga tao katulad ng dati. At nagsimula na silang sumunod sa mga batas. Natawagin ng Diyos sa pangalang Jehovah, sambahin si Jehovah, at isagawa ang Sabat. Ang mga tao na lumabag at hindi sumunod sa mga batas ay pinarusahan ng naaayon sa ginawa nilang kasalanan. Gumawa rin ng batas ang Diyos ukol sa pagkain, pananamit, tirahan at transportasyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao gaya ng alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan. Iwanan ninyo iyon para sa dukha at sa taga-ibang bayan. Ako si Jehovah ang inyong Diyos. Amen. Huwag ahitin ang paligid ng ulo at huwag sirain ang mga gilid ng balbas. Ang galing. Detalyado ito. Oo nga. Higit 600 ang mga batas na ito. Nung una, mga tao. Kung di ginawa ng Diyos ang mga batas na to, di nila mauunawaan kahit simpleng panuntunan. Gamit ang regulasyon ng mga batas ng Diyos, hindi na naging magulo ang buhay ng mga tao.
Sa halip nagkaroon sila ng mga malinaw na layon at saklaw. Habang namumuhay sa ilalim ng mga batas ng Diyos, naging mas mabuti ang asal ng mga tao at nagkaroon ng kaayusan sa buhay ng sangkatauhan. Tama. Binigyan ng mga batas na ito ng malinaw na pamantayan ang mga tao sa mga panlipunang moralidad at tinuruan din sila kung paano mamuhay. Ang sangkatauhang ito ay hindi na ang sadyang tinukso, tiniwali at inalipi ni Satanas at ang walang abilidad na labanan si Satanas. Sa halip isang sangkatauhan ito na kusang sumusunod sa mga batas ng Diyos, kusang sumasamba sa Diyos na si Jehovah. At namumuhay sa ilalim ng batas ayon sa mga pamamaraang itinuro ni Jehovah. Ito ang unang yugto ng gawain ng Diyos sa mga tao at ang gawain ng kapanahunan ng kautusan. Alam kong itong gawain ng kapanahunan ng kautusan. Ang gawain ng kapanahunan ng kautusan? Hindi ko pa narinig yun. Ako, oo. Narinig ko na ito noon. Nakatalata sa Biblia. Sa kapanahunan ng kautusan. Kinontrol ng gawain sa kapanahunan ng kautusan na pag-uugali ng mga tao. Nagbigay ito ng kaayusan sa buhay nila. Pero hindi pa rin nila naiwaksi ang kasalanan. Kaya sa panguudyok ng makasalanan nilang kalikasan, lagi nilang nilalabag ang mga batas at lagi silang kinukundina ng mga batas. Laging nanganganib ang mga tao na masintensyahan ng kamatayan sa mga batas ng Diyos. At nanganganib din ang sangkatauhan na tuluyang mawasak. Bukod sa hindi makapagpatuloy na mamuhay ng maayos ang sangkatauhan sa ilalim ng batas, nahaharap din ito sa realidad na muli na naman itong maagaw at ganap na maalipin ni Satanas. Kaya, batay sa mga pangangailangan ng sangkatauhan, nagpasya ang Diyos na iligtas ang mga tao mula sa kasalanan. At bigyan sila ng kakayahang maiwaksi ang mga gapos ng kasalanan at hindi na manganib na maging alipin ni Satanas. Kaya, nagbihis ang Diyos ng laman at pumarito sa gitna ng sangkatauhan sa kauna-unahang pagkakataon. At sa halip na ang sangkatauhan, siya ang ipinako sa anyong ito ng laman, bilang handog para sa kasalanan para sa tao. Inililigtas ang sangkatauhan mula sa krus. Sa madaling salita, inililigtas sila mula sa kasalanan. Simula noon, natubos ang mga tao dahil sa pagiging tao ng Diyos at pagkilos niya bilang handog para sa kasalanan. Napatawad ang kanilang mga kasalanan. Naging karapat-dapat silang humarap mismo sa Diyos at hindi na sila inaakusahan o inaalipin ni Satanas. Mula noon, nailigtas ang sangkatauhan mula sa mga batas ng Diyos at hindi na nanganganib masentensyahan ng kamatayan ng mga batas na iyon. Sa halip, tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus ang mga tao. At nagtamasa rin sila ng saganang biyaya pagkatapos mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ito ang pangalawang yugto ng gawain ng Diyos pagkatapos ng kapanahunan ng kautusan. Ang gawain ng kapanahunan ng biyaya. Ang kapanahunan ng biyaya. Salamat sa Panginoon. Tito, ginagawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng kapanahunan ng biyaya. Sa kapanahunan ng biyaya, pumarito ang Diyos at gumawa sa gitna ng sangkatauhan sa anyo ng isang normal na anak ng tao. At gayon pa man, nagtamasa ang mga tao ng masaganang biyaya mula sa Kanya na di nila naranasan noong kapanahunan ng kautusan. Amen. Pinakain ng Diyos ang 5,000 tao. Nang 5 tinapay, 2 isda. Oo nga, binuhay niya ang mga patay. Pinalakad ang mga paralisado. At pinagaling ang mga kitongi. Oo, tinulungan niyang makakita ang bulag at makapagsalita ang pipi. Pinagaling niya ang maraming sakit ng mga tao. Tama. Sa panahong iyon, nagtamasa sila ng mga pagpapala, biyaya at proteksyon mula sa Diyos na hindi nila naranasan dati. At dahil sa dugo ng Panginoong Hesus, di na nakagapos o inaakusahan dahil sa mga kasalanan ang mga tao. Dahil sa pagtubos ng Diyos, naging karapat-dapat ang mga tao na lumapit sa Diyos, harapang makipagkita sa Diyos, na magdasal sa Diyos at tumawag sa Diyos, at hindi na mga ilangan ng iba na maging tagapamagitan nila. Naging mas malapit ang ugnayan ng Diyos at ng mga tao. Amen. At dinahadlang ang kasalanan ng tao sa pagkamalapit niya sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo at biyaya ng Panginoong Hesus, naging karapat-dapat ang tao na lumapit sa Diyos. At mas lalong bumuti ang ugnayan ng tao at ng Diyos. Amen.
Dakilang pag-ibig ng Diyos. Tama. Sobra tayo Salamat sa sinagpala. Panginoon. Bagamat ipinako sa krus ang Panginoong Hesus bilang handog para sa kasalanan, para sa tao na tumutubos sa tao, hindi naiwaksi ng tao ang kanyang makasalanang kalikasan. Namumuhay pa rin ang mga tao sa gapos ng kasalanan. Kaya pa rin nilang labanan ng Diyos at maghimagsik sa Kanya. Kaya kahit nakapagtamasa sila ng labis na biyaya ng Diyos at napatawad na ang kanilang mga kasalanan, hindi pa rin marunong ang mga tao na matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan o sumunod sa daan ng Diyos. Gano man sila mukhang maka-Diyos, mapagpasensya at mapagmahal, ang ugat at diwa ng kanilang paglaban sa Diyos ay nanatiling buo at wala silang landas at abilidad na iwaksi ang kasalanan. Namuhay lang sila sa pagkakasala sa araw at pagkukumpisal ng mga kasalanan sa gabi nang walang landas na sinusunod. Ganun talaga ang mga Ang mas malala pa, alam na alam nila kung ano ang kasalanan at kung ano ang paglaban at paghihimagsik laban sa Diyos. Pero hindi nila mapigilang gawin to, patuloy silang namumuhay rito at nagdurusa. Ang ugat ng lahat ng problemang ito ay ang kanilang makasalanang kalikasan. Dahil sa mga tiwaling disposisyon ng mga tao ang mga ito. Dahil pala to sa makasalanang kalikasan ng tao. Kaya para malutas ang makasalanang kalikasan ng tao, kailangang harapin ang kanilang mga tiwaling disposisyon. Ang pinakadirektang paraan para tugunan ang mga tiwaling disposisyon ng tao ay ang linisin ang mga ito. Kapag nalinis at naiwaksin na lahat ng tiwaling disposisyon ng mga tao, nalulutas ang pinakaugat ng kanilang makasalanang kalikasan. Ganun Siyempre, pala yun. nalulutas din ang problema ng kanilang paglaban at paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ang mga problemang kinakaharap ng mga tao sa kapanahunan ng biyaya at ang mga problemang kinailangang lutasin ng sangkatauhan. Batay sa pangangailangan ng sangkatauhan, pagkatapos ng kapanahunan ng biyaya, sinimulan na ng Diyos ang kanyang gawain ng susunod na kapanahunan. Ang susunod na kapanahunan? Dahil nilalayon nitong lutasin ang makasalanang kalikasan ng tao at linisin ang mga tiwaling disposisyon nila, kailangan ng sangkatauhan na gumawa ang Diyos ng karagdagang yugto ng gawain. Hindi na tungkol sa paggawa ng mga batas ang yugtong ito ng gawain o pagbibigay sa mga tao ng masaganang biyaya. Ito ang gawain ng pagkastigo at paghatol. At ang pagkastigo at paghatol lang ang makapag-aalis sa makasalanang kalikasan ng tao, makalulutas sa mga tiwaling disposisyon nila. At makalulutas ng pinakaugat ng isyu ng pagkaalipin ng mga tao kay Satanas matapos magpasakop sa pang-aakit nito dahil sa kanilang kamangmangan. Ito lang ang makapagkakamit sa sangkatauhan at makakatapos sa 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos. Ang kapanahunan ng gawain ito ay tinatawag na kapanahunan ng kaharian. Meron din palang kapanahunan ng kaharian. Patuloy na sumusulong ang gawain ng Diyos. Mukhang may pag-asang maiwaksi ang kasalanan natin. Oo nga. Ang kapanahunang ito'y isang yugto ng gawain matapos ang kapanahunan ng kautusan at biyaya. Kaya, ang kailangan ng sangkatauhan ay hindi maraming batas at saganang biyaya, kundi iba't ibang katotohanan na nagmumula sa Diyos. Kabilang sa mga katotohanang ito'y mga pagkalantad at kaalaman sa diwa ng mga tiwaling disposisyon ng tao, kung paano nagpapasakop sa Diyos ang mga tao, kung paano sumasamba sa Diyos ang mga tao, kung paano dapat maging isang marapat na nilikha, kung paano umiwas sa kasamaan, kung paano tahakin ang tamang landas sa buhay at iba pa. Ang kapal ng libro. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao ay naglalaman ng mga katotohanang ipinapahayag ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian para iligtas ang tao. Masagana ang mga salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Magagawa nitong maging buhay ng tao at magagabayan nito ang mga tao sa tamang landas. Amen. Napakakapal ng aklat na ito. Ito ang unang volume. May pangalawa Check pa. na meron. Ilan lahat ang volume nito? Tingin ko ay 6. Sa aklat na ito, kinakausap ng Diyos ang sangkatauhan sa iba't ibang paraan. Minsan, ginagamit niya ang perspektiba ng sangkatauhan at minsan, ang banal na perspektiba ang ginagamit niya. Minsan din, nagsasalita siya mula sa perspektiba ng ikatlong panauhan. Ang kanyang mga salita ay naglalaman ng mga payo, paalala, babala at mga salitang nagbibigay ginhawa.
Meron ding mga salita ng panunumbat, paglalantad, pagkastigo at paghatol, pagkondena at iba pa. Anuman ang paraang ginagamit ng Diyos para kausapin ng tao, itinutustos ng Diyos ang katotohanan, daan at buhay sa tao sa pamamagitan ng kanyang sariling mga paraan. Amen. Tinutupad ng mga ipinapahayag ng Diyos ngayon ang mga salitang ito na sinabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Amen. Tinutupad din nito ang propesiya ng aklat ng pahayag at ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Amen. Napakahalaga ng aklat na ito. Tumatalakay ito sa plano ng pamamahala ng Diyos. Tama. Pawang misteryo ang mga ito. 3 yugto palang gawain ng Diyos. Hindi ko pa ito narinig dati. Nagbabasa rin kami ng Biblia, ba't parang mas marami silang alam kaysa sa amin? Pastor Chen, naparito kayo. Pasok Brother, kayo. ba't biglang pumarito ang mga pastor? Dahil pigilin. Madulas ang seg. Mag-ingat kayo. Nako, may tulo na pala kayo rito sa bahay. Bakit hindi pa ito inayos ni Niwang? Nasa army pa siya. Sa susunod na buwan pang balik niya. Halika, akin ang bata. Yilin, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag basta-bastang makinig sa mga sermon ng hindi mo kilala? Bakit hindi ka nakinig sa akin? At bakit mo tinipon ang lahat para makinig sa mga tagalabas? Pastor Tian, may nakita akong nagpapatotoo online na nagbalik na ang Panginoon, na siya ang makapangyarihang Diyos at siyang nagpapahayag ng katotohanan. Kaya gusto kong makinig sa Kanya. Ito, tingnan mo. Nitong mga nakaraan, nagbasa ako ng salita ng makapangyarihang Diyos at naunawaan kong may 3 yugto ang gawain ng Diyos ng pagliligtas sa sangkatauhan. Sa pananalig sa Panginoong Hesus, napatawad ang kasalanan natin. Pero kailangan pa rin nating tanggapin ang paghatol ng Diyos para mapalaya tayo sa kasalanan at malinis. Ipinaliwanag ng makapangyarihang Diyos ang landas ng paglutas sa kasalanan. Habang mas nagbabasa ako, mas naliliwanagan ang puso ko. Walang taong makakapagsalita niyan. Pastor Tian, dapat mong basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kung siya talaga ang nagbalik na Panginoon, hindi ba't masasalubong natin ang Panginoon? Ang nagbalik na Panginoon? Nasaan ang Panginoon? Bakit hindi ko siya makita? Tama. Araw-araw kaming nangangaral. Kung nagbalik na ang Panginoon, di ba dapat alam na namin to? Pwede bang walang alam dito ang mga pastor at elder sa mundo ng relihiyon? Oo nga. Tama, oo nga. Sadyang maliit ang tayog mo at nalihis ka. Pag bumalik na ang Panginoon, tiyak na kami ang unang makakaalam nito. Babalik lang siya kapag sinabi namin na tunay ngang nagbalik na siya. Tama. Ibubunyag na muna ito sa mga pastor. Pastor Tian, tungkol sa kung sinong unang makakaalam, di ko to masyadong naunawaan at di ako nagmamarunong. Pero karapat-dapat sa pagsisiyasat natin ang salita ng makapangyarihang Diyos. Hindi ba't dapat basahin mo muna ang mga salita niya at tingnan kung galing sa Diyos ang mga ito bago magpasya? Hindi na kailangan. Hindi ka dapat maniwala sa pinangangaral nila. Nakalimutan mo na ba ang sinasabi sa Biblia? Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino bang tao na narito ang Kristo o nariyan ang Kristo, huwag niyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati na ang mga hirang? Amen. Napakalinaw ng mga salitang ito ng Panginoon. Oo nga. Kung may magsasabi na narito si Kristo o nandoon siya, huwag tayong maniwala sa Kanya. Sila ay mga huwad na Kristo at huwad na propeta. Hilin, naaayon sa Biblia ang sinasabi ni Pastor Chan. Tandaan mo,
Ang lahat ng iprinloklamang nagbalik na Panginoon ay mga huwad na Kristong gustong manlihis. Sinasabi nilang bumalik na ang Panginoong Hesus. Tiyak na mali ang sinasabi nila. Ba't kami magsisiyasat? Tama. Maraming nangangaral ngayon ng mga maling paniniwala at maling daan. Ang liliit ng tayog ninyo't di naunawaan ng Biblia. Nakakasiguro ba kayong hindi kayo malilihis? Hindi ninyo naunawaan ang katotohanan at wala kayong pagkilatis. Makakaya ba ninyo kung wala kami mga pastor at elder na nangunguna at nagsusuri? Oo nga. Kung mananalig kayo sa isang huwad na Kristo, aabandonahin at ititiwalag kayo ng Panginoon at mawawalan kayo ng tsansa makapasok sa kaharian ng langit. May batayan sa Biblia ang sinabi ng mga pastor. Totoong lilitaw ang mga huwad na Kristo sa mga huling araw para ilihis ang mga tao. Mas matagal nang nananalig ang mga pastor kaysa sa akin at mas marami silang nauunawaan. Hindi naman siguro mali ang makinig sa kanila. Ang kailangan ng sangkatauhan ay hindi maraming batas at saganang biyaya, kundi iba't ibang katotohanan na nagmumula sa Diyos. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao ay naglalaman ng mga katotohanang ipinapahayag ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian para iligtas ang tao. Magagawa nitong maging buhay ng tao at magagabayan nito ang mga tao sa tamang landas. Tunay na may liwanag sa pagbabahagi ng mga miyembro ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Kung hindi nagpakita at gumawa ang Diyos, sino ang malinaw na makakapagbahagi sa gawain ng Diyos sa pagliligtas ng tao? Sinabihan kami ng mga pastor na lilitaw ang mga huwad na Kristo sa mga huling araw. Sabi nila wag na raw kami magsiyasat. Medyo nalilito rin ako at natatakot akong malihis. Hindi ko alam kung paano matutukoy ang mga huwad sa tunay. Kung gusto mong maiwasang malihis ng mga huwad na Kristo, ang susi ay kilalanin si Kristo. Kung kilala mo ang tunay na Kristo, matatakot ka bang malihis ng mga huwad na Kristo? Hindi. Tama. Katulad to ng pagpunta natin sa doktor at sampuron ang nakaputing coat at may dalang stethoscope. Ngayon, sino sa kanilang tunay na doktor? Titingnan natin kung sino ang kayang gumamot. Tama. Si Kristo ay mukhang ordinaryo at normal sa panlabas at di naiiba sa tao. Kaya paano natin siya makikilala? Ang susi ay ang tingnan ng kanyang diwa. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang diwa ni Kristo ay ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kung gusto nating makilala si Kristo, kailangan nating maarok ang pangunahing prinsipyong ito. Si Kristo lang ang makakapagpahayag ng katotohanan para magligtas ng tao. Basahin natin ang mga salita ng Diyos nang higit tayong makaunawa. Mainam. Siya na Diyos na nagkatawang tao ay magtataglay ng diwa ng Diyos. At siya na Diyos na nagkatawang tao ay magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naging tao, dadalhin niya ang gawaing layo niyang gawin. At dahil ang Diyos ay naging tao, ipapahayag niya kung ano siya. At magagawa niyang ihatid ang katotohanan sa tao pagkalooban nito ng buhay at ituro ang daan para rito. Ang katawang tao na walang diwa ng Diyos ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang tao, walang duda ito. Kung layo ng tao na magsiyasat, kung ito ang katawang tao ng Diyos, kailangan nitong patunayan ito mula sa disposisyon na kanyang ipinapahayag at sa mga salitang kanyang sinasambit. Ibig sabihin, patunayan kung ito nga ang katawang tao ng Diyos o hindi. At kung ito nga ang tunay na daan o hindi, kailangan nitong matukoy batay sa kanyang diwa. Kaya nga, sa pagtukoy kung ito ang katawan ng Diyos na nagkatawang tao, ang susi ay nasa kanyang diwa, kanyang gawain,
kanyang mga pagbigkas, kanyang disposisyon at maraming iba pang aspekto sa halip na sa panlabas na anyo. Kung ang susuriin lamang ng tao ay ang kanyang panlabas na anyo at dahil dito ay hindi napansin ang kanyang diwa, ipinapakita niya na ang tao ay mangmang at walang alam. Amen. Amen. Matapos basahin ito, nauunawaan na ninyo, di ba? Di naman mahirap tukuyin kung sinong huwad at sinong tunay na Kristo. Ang susi tingnan kung kaya nilang magpahayag ng katotohanan at gawin ang gawain ng pagliligtas ng tao. Naituro na rin ng Panginoong Hesus ang landas para dito. Sige na, sabihin mo na ito. Totoo nga ba? Sabi ng Panginoong Hesus, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo'y sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Amen. Amen. Pumarito na ang makapangyarihang Diyos at nagpahayag ng milyong-milyong salita. Ang bawat isa sa mga salitang ito ang katotohanan at maraming bagay ang saklaw nito. Marami na sa inyo ang nakabasa nito, tama? Tama yun. Nabasa ko ang hiwaga ng pagkakatawang tao tungkol sa Biblia. Ang layunin ng pamamahala sa tao at yung pag-alam sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang landas tungo sa pagkilala sa Diyos. Nabasa ko online ang ilang kabanata ng salita ng Diyos tungkol sa pagsasagawa ng panalangin, sa pagpapatahimik sa puso mo sa harap ng Diyos. At yung mahalagang magtatag ng normal na kaugnayan sa Diyos. Oo, tama. Napaka-praktikal ng mga salitang ito. Napaka-detalyado ng mga ito. Tungkol sa mga landas tulad ng kung paano manalangin ayon sa mga layunin ng Diyos at kung paano mapalapit sa Diyos. Oo. Nagsagawa ako ayon sa mga salitang to at ramdam kong mas naging malapit ako sa Diyos. Naramdaman ko rin ito. Ako rin. Dati walang nakapagpaliwanag sa mga landas na ito ng detalyado o napakalinaw. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan at ang daan. Amen. Tama. At naroon din kung paano mahalin ang Diyos, paano magpasakop sa Diyos, paano matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan, paano iwaksi ang mga tiwaling disposisyon at tumakas sa madilim na impluensya ni Satanas. Sinabi niya ang lahat ng katotohanang may kaugnayan sa pagkakamit ng kaligtasan. Tama. Ito ang lahat ng kailangan natin. Pinahayag niya ang lahat ng katotohanan tungkol sa pananalig ng mga tao sa Diyos at pagkakamit ng kaligtasan. Iniligtas niya ang tao mula sa katiwalian at gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Totoo ba? Sinong makakagawa ng gayong dakilang gawain kung hindi ang Diyos mismo? Walang taong makakagawa nito kundi ang Diyos lamang. Tama. Ang Diyos lang ang makapagpapahayag ng katotohanan. Basahin natin ang isa pang sipi ng mga salita niya. Sige, babasahin ko. Pumunta sa pahina 1462. Magbasa ng kaunti ang bawat isa. Sige. Ang Diyos na nagkatawang tao ay tinatawag na Kristo. At kaya, ang Kristo na kayang magbigay ng katotohanan ay tinatawag na Diyos. Walang pagmamalabis rito. Sapagkat taglay niya ang diwa ng Diyos. At taglay niya ang disposisyon ng Diyos at karunungan sa kanyang gawain na hindi kayang abutin ng tao. Ang mga tumatawag sa sarili nila na Kristo, subalit hindi kayang gawin ang gawain ng Diyos ay mga manlilinlang. Hindi lang isang pagpapakita ng Diyos sa lupa si Kristo, kundi partikular din na katawang taong tinaglay ng Diyos habang ginagawa at tinatapos niya ang kanyang gawain sa tao. Hindi maaaring palitan ang katawang taong ito ng kahit na sino mang tao, kundi ng isang katawang tao na kakayaning pasanin ang gawain ng Diyos sa lupa. At maipapahayag ang disposisyon ng Diyos. At mahusay na kakatawan sa Diyos. At makapagbibigay ng buhay sa tao. Sa malaot madali, babagsak lahat ng nagpapanggap na Kristo. Sapagkat, bagamat inaangkin nilang sila si Kristo, hindi nila taglay ang diwa ni Kristo. Kaya sinasabi kong hindi kayang tukuyin ng tao ang pagiging tunay ni Kristo, kundi ito ay sinasagot at pinagpapasyahan ng Diyos mismo. Amen. Kamangha-mangha ito. Mas naliwanagan ba kayo matapos itong mabasa? Dapat maipahayag ni Kristo ang katotohanan at magawa ang pagliligtas ng tao. Ba't di kayang ipahayag ng mga huwad na Kristo ang katotohanan? Dahil hindi sila ang Diyos. Dahil ang diwa nila'y sa mga dyablo at mga satanas, hindi nila kayang ipahayag ang katotohanan.
o iligtas ang tao mula sa katiwalian. Sigurado ako rito. Totoo yan. Lumitaw na sa ibang bansa ang mga huwad na Kristo. Nagpakita lang sila ng tanda't kababalaghan at nagsimulang manalig ang ilang tao sa kanila. Ito'y malinaw na matatawag na pagkalihis. Malinaw na sinabi ng Panginoong Hesus. Umaasa lang ang mga huwad na Kristo sa pagpapakita ng mga tanda't kababalaghan para manlihis. Ito ang pinakahalatang katangian ng mga huwad. Oo, tama. Ngayong sinabi mo yan, naaalala ko na. Sabi ng Panginoong Hesus, may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at propeta at mga agpapakita ng mga tanda't kababalaghan. Oo. Ano pa't ililigaw? Kung maaari, pati ng mga hirang. Amen. Ang mga diablong ito'y walang katotohanan. Umaasa lang sila sa tanda't kababalaghan para manlihis. Ganun pala natin matutukoy ang mga huwad sa tunay. Nalinaw to dahil sa pagbabahaging ito. Oo nga. Maliwanag ang pagbabahagi ng ito. Marami kaming nabasang salita ng makapangyarihang Diyos. Matapos mong magbahagi, mas naliwanagan kami. Tama. Ngayon, nakatitiyak na ako na dahil nagpahayag ng katotohanan ng makapangyarihang Diyos, siya nga ang Diyos na nagpapakita at gumagawa at nagbalik na Panginoon. Salamat sa Nasalubong Diyos. na natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Napakaganda nito. Mga sister, kailan kayo makakapagtipon ulit? Mangaral kayo sa bahay. Mangaral din kayo sa pamilya ko. Malaki ang bakuran namin. Sa amin na lang. Magandang ideya yan. Tayong mga nakakasalubong sa Panginoon ang pinakapinagpala. Anong nangyayari? Galit ang mga pastor. Pinagbawalan ko kayo manalig sa makapangyarihang Diyos para maprotektahan ko kayo. Sabihin ninyo, bakit hindi kayo nakinig sa akin? Kayo ay mga anak namin, lahat kayo. Tingin ninyo, sasaktan ko ba kayo o ipapahamak? Malinaw na hindi isang Diyos ang makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Hesus. Magkaiba ang pangalan nila. Tama. Oo nga. Sa pananalig sa makapangyarihang Diyos, di ba't ipinagkakanulo ninyo ang Panginoong Hesus? Tama yun. Naguguluhan kayong lahat. Paano nyo nagawang manalig sa iba? Oo nga, wala kayong pagkilatis. Naguguluhan Bakit nyo na kayo. ginagawa to? Bakit kayo nananalig sa Oo ibang nga. Diyos? Pastor Tian, nung una naming makilala ang mga taga-iglesia na yon, ang totoo, marami kaming agam-agam. Oo nga. Natakot kaming malihis at tumahak sa maling landas. Pero naunawaan namin sa salita ng makapangyarihang Diyos na gumagawa ang Diyos ng iba't ibang gawain at pumipili ng iba't ibang pangalan sa bawat kapanahunan. Pero hindi nagbabago ang kanyang diwa. Siya'y iisang espiritu at Diyos pa rin. Tama, Pastor Tian. Ganun bang sinabi sa Biblia? Ganun bang mga bagay-bagay? Nangangatwiran pa rin sila. Iisang espiritu at Diyos? Mga pastor, elder at katrabaho, pag-isipan ninyo. Magkaiba ang pangalan ng Panginoong Hesus at ni Jehovah. Kaya sa pananalig sa Panginoong Hesus, ipinagkakanuluban namin si Jehovah. Hindi. Mismo. Gayon din, magkaiba man ang pangalan ng makapangyarihang Diyos at Panginoong Hesus, sila'y iisang Diyos pa rin. Tama. Oo nga. Sinabi sa aklat ng pahayag, nagagamit ng bagong pangalan ng Diyos sa mga huling araw. Ito ay ang makapangyarihan sa lahat. May batayan ito sa Biblia. Oo. Bagong pangalan? May batayan ba ito sa Biblia? Tunay ngang nakatala ito sa aklat ng pahayag. Mukhang ngayon ko lang narinig yun. Tama. Hindi pa natin narinig Sa pananalig sa makapangyarihang Diyos, Tumahimik nasalubong kayo! natin ang Panginoon. Lahat tayo ay nasa iisang nayon. Dapat tayo magkaisa sa ating pananalig. Hindi pwedeng nga, iba-ibang tama ating siya. pananalig. Kami ay mga pastor at mga leader ninyo. Sa di nyo pakikinig sa amin, sinusubukan ba niyong magtatag ng sarili niyong denominasyon at magsarili? Gusto niyo rin ba na maging pastor katulad namin, ha? Mukhang gusto nilang agawin ang posisyon ng mga pastor. At ang iba ay isama sa kanila. Gusto rin pala nila maging pastor. Hindi ko akalain. Hindi akalain mo. Ganun pala ang nilalayon ninyo. Gusto ninyo makapagsarili nang walang pahintulot namin at pumalit pa nga sa mga pastor. Masyado silang mayabang. Hindi kami ganun. Pastor Tian, mali ang pagkakaintindi nyo. Di namin ginustong magsarili. Oo nga. Pastor, dati madalas ninyong ipinapangaral na paparito ang Panginoon para dalhin tayo sa kaharian ng langit. Pero ngayon sumapit na ang mga sakuna at hindi natin nasalubong ang Panginoon. Maraming tao ang nawalan ng pananalig at mas kakaunti na ang dumadalo sa mga kongregasyon. Kahit dumadalo nga sila, abala lang ang mga kabataan sa mga telepono nila at nagchichismisan ng matatanda.
Kaunti lang ang seryosong nagbabasa ng Biblia. Nararamdaman naming papalayo kami ng papalayo sa Panginoon. Pastor, malaking panastos sa amin ang pagbabasa ng salita ng makapangyarihang Diyos. Dama naming lahat na siya ang nagbalik na Panginoong Jesus. Tama na yan! Nasa Biblia mga salita ng Diyos. Walang nasa labas ng Biblia. Oo, tama. Maling paniniwala ang wala sa Biblia. Gaano man kaganda yan, hindi kami maniniwala. Sa Panginoong Hesus lang kami nananalig. Amen. Ang mga mananalig sa Diyos ay dapat manalig sa Biblia. Ano mang bagay na lampas dito ay mali. Tama. Dahil hindi kayo nakikinig sa katwiran, wala na akong masasabi sa inyong lahat. Kailangan ninyong magdesisyon ngayon. Kung titigil kayo sa pananalig, lagyan ng check ang inyong pangalan. Kung patuloy kayong mananalig, lagyan ng X. Kung patuloy kayong mananalig sa makapangyarihang Diyos, marami kayong magiging problema. Sa hinaharap, hindi kami magsasaayos ng kasalan, ng libing, at kapanganakan para sa pamilya nyo. O ng pagtatayo ng inyong mga tahanan. Kaya pumili kayo ngayon. Hindi to maaari. Kung hindi tutulong ang mga pastor, paano natin haharapin ang mga problema sa pamilya natin? Ba't ba ninyo sinasalungat ang mga pastor? Wala silang magagawa kung walang tulong ng mga pastor. Oo, magdudulot to ng problema. Alam nyo mga kaugalian, sanayon natin. Kung di kami mangangasiwa sa mga pagsasaayos, di rin tutulong ang mga taga-nayon. Oo nga. Mahihirapan ng mga pamilya ninyong maisagawa ang mga bagay sa hinaharap. Kaya mag-isip kayo ng mabuti. Bilis, lagyan nyo ng check. Malaking problema to kung sasalungat kayo sa kanila. Ang unang tatawagin, si Aiming. Si Aiming ang una. Di ko alam kung anong pipiliin niya. Maglagay na siya ng check. Oo nga. Matigas talaga ang ulo ng taong to. Ang susunod, si Uga. Mabuting anak. Tama yan. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Pamilya pa rin tayo. Salamat sa Panginoon. Oo. Ang susunod, si Yilin. Di ba, Yilin? Nagpaplano pamilya mo magtayo ng bahay? At madalas wala siniwang sa bahay. Oo nga. Maasikaso mo ba ang mga iso sa bahay kung walang tulong namin? Tama. Oo nga. Oo. Helen, maliit pa ang dalawang mong anak. Pag-isipan mo ng mabuti ito. Siguro, dapat ko silang patahimikin sa ngayon. Ang susunod, si Yechun. Nagpasya na ako na ang makapangyarihang Diyos, ang nagbalik na Panginoong Jesus. Kung lalagyan ko ng check, hindi ba't itinatatwa ko ang Diyos? Sandali lang. Ano yun? Pinalitan niya? Ano yun? Pinalitan. Ano ba yan? Pag-isipan mo ito ng mabuti, saka ka magpasya. Ang susunod, si Anrong. Pinagtuunan ng mga pastor ang paglilinang kay Anrong. Hindi mo sila pwedeng biguin, Anrong. Pag-isipan mo bago magpasya.
Sige. Kayo mismong lahat ang nagdesisyon ito. Mula ngayon, magkaiba na tayo ng landas. Mula nang makinig ka sa ebanghelyo nila, hindi na natatapos ang tsismisan sa nayon. Nahihiya na akong humarap sa lahat. Nay, ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Sa pagtanggap sa gawain niya, nasalubong ko na ang Panginoon. Wala akong pakialam kung siya ang nagbalik na Panginoong Hesus. Ang alam ko lang, kung gusto mo ng magandang buhay sa nayong ito, kailangang magandang ugnayan mo sa mga pastor. Ito ang kaugalian natin. Sa loob ng maraming taon, wala pa akong nakitang nangahas na kumontra sa kanila. Wala talaga kayong alam kung gaano ito kaseryoso. Madadaig niyo ba ang buong nayon kung kakaunti lang kayo, ha? Yilin, makinig ka sa payo ko. Humingi ka ng tawad sa mga pastor at bumalik sa simbahan. Dahil kung hindi, mas malalaking problema ang darating. Maliit pa ang mga anak mo. Ano na lang mangyayari sa kanila pag nagka-problema? Tara na. May 2 taong nakasunod sa akin papunta rito. Kaya nag-ikot muna ako. Nakita mo ba ang mga mukha nila? Galing sila sa grupo ng kabataan. Grupo ng kabataan? Oo nga. Nabalitaan kong pinapasubaybayan tayo ng mga pastor. Pinapasubaybayan tayo? Teka, dumaan ako sa bahay ng pinsan ko nung isang araw. Kalalabas ko lang ng pintuan niya. Nang tawagin siya ng mga pastor para interogahin. Binalaan pa nga siya ng mga pastor na bawal siyang lumapit sa akin at magsiyasat sa gawain ng makapangyarihang Diyos. Sino ba sila sa akala nila? Pakiramdam nila yung Panginoon sila. Gusto nilang kontrolin ang lahat. Sumusobra na sila. Oo. Kailangan nating mas mag-ingat pa. Oo. Tama. Kung mangangaral tayo, di tayo dapat masundan. Hindi ko maintindihan. Nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng maraming katotohanan. Ba't di man lang nagnanais na maghanap ang mga pastor at elder na ito? Ba't patuloy nilang kinukondena ang makapangyarihang Diyos? Tama yun. At gusto tayong hadlangan sa pagtanggap sa tunay na daan. Oo nga. Sa totoo lang, dahil madalas sila mangaral sa mga tao tungkol sa Biblia, dapat kilala nila ang Panginoon. Oo. Kaya bakit patuloy nilang nilalabanan ang pagparito ng Panginoon? At kinamumuhian tayo sa pagsalubong sa Kanya. Oo nga, nalilito rin ako. Hindi ko maunawaan to. Sabihin niyo sa akin, noon bihasa ang mga Pariseo sa mga batas ng Biblia at naglakbay sila para iproklama ang pangalan ni Jehovah. Tunay ba silang nakakilala sa Diyos? Hindi. Hindi. Kung kilala nila ang Diyos, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoong Hesus. Tama. Kaya hindi porke pamilyar ang mga pastor at elder sa Biblia at nangangaral sila, ay kilala na nila ang Panginoon. Yan ang tamang pananaw tungkol dito. Ang sagot kung ba't nilalabanan nila ang pagbabalik ng Panginoon ay hawak ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Basahin natin ang salita ng Diyos. Sige. Buksan ang pahina 1434. Sabay nating basahin. Sige. Nais ba ninyong malaman ang pinag-ugatan ng paglaban ng mga Pariseo kay Jesus? Nais ba ninyong malaman ang diwa ng mga Pariseo? Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesiyas. Bukod pa riyan, naniwala lamang sila na darating ang Mesiyas. Ngunit hindi nila hinahangat ang buhay katotohanan. Kaya nga, kahit ngayon ay hinihintay pa rin nila ang Mesiyas. Sapagkat wala silang kaalaman tungkol sa landas ng buhay. At hindi nila alam kung ano ang landas ng katotohanan. Paano ninyo nasasabi na matatamo ng gayon kahangal, katigas ang ulo, at kamangmang ng mga tao ang pagpapala ng Diyos? Paano nila mamamasdan ang Mesiyas? Kinalaban nila si Jesus dahil hindi nila alam ang direksyon ng gawain ng banal na Espiritu. Dahil hindi nila nalalaman ang landas ng katotohanang binanggit ni Jesus. At bukod pa riyan, dahil hindi nila naunawaan ang Mesiyas. At dahil hindi pa nila nakita ang Mesiyas kailanman,
at hindi pa nila nakasama ang Mesiyas. Nagawa nila ang pagkakamali na kumapit lamang sa pangalan ng Mesiyas habang kinakalaban ang diwa ng Mesiyas sa lahat ng posibleng paraan. Amen. Kung gayon, ganun din ang pagkakamali ni Pastor Tian at ng iba pa. Oo. Pinangahawakan nilang pangalan ng Panginoong Jesus pero nilalabanan siya. Oo, ganun naman. Eh di kung gayon, mga Pariseo pala sila. Tama. Nagpakita ang Panginoong Jesus ng mga tanda't kababalaghan at nagpahayag ng katotohanan. Oo. Pero di siya kinilalang Diyos ng mga Pariseo at kumapit sila sa pangalan ng Mesiyas. Tama. Ganon din ang mga pastor at elder ngayon. Nagpahayag ng katotohanan ng makapangyarihang Diyos. Ayaw nilang tanggapin ang kanyang gawain pero kumakapit pa rin sila sa ngalang Jesus. At naniniwala silang ito'y pagiging tapat sa Panginoong Jesus. Ang totoo, matagal na silang nagpasya sa puso nila. Napaparito ang Panginoon sakay ng mga ulap. At kung hindi man, di iyon ang pagbabalik ng Panginoon. Tama. Ganun talaga sila. Mismo. Kung magpapakita ang Panginoon sa ibang paraan, hanggat di ito umaayon sa mga kuro-kuro nila at salungat sa pasya nila, kailanman ay hindi nila siya kikilalanin at tatanggapin. Oo. At ang saluubin nila sa pagbabalik ng Panginoon para magpahayag ng mga katotohanan ay ang huwag makinig, magbasa o magsiyasa. Totoo yan. Tama. Niwala silang katiting na pananabik at paghahanap. Gusto lang nilang gumawa ang Diyos ayon sa kuro-kuro nila. Oo nga. Naniniwala lang sila sa kuro-kuro nila. Pananalig ba yun sa Diyos? Oo nga. Nasaan ang Panginoon? Bakit hindi ko siya makita? Gaano man kaganda yan, hindi kami maniniwala. Nasa Biblia ang mga salita ng Diyos. Walang nasa labas ng Biblia. Tama. Oo nga. Talagang walang puwang ang Diyos sa kanilang puso. Kung iisipin ng mga pagpapamalas nila, hindi sila dumadakila sa Diyos. Wala silang pusong may takot sa Diyos. Bukod sa hindi nila dinadakila ang Diyos, mga hindi sila mananampalataya. Oo. Tama. Hindi ganun ang mga tunay na mananampalataya. Oo nga. Tama. Hindi nila iginagalang ang gawain ng Diyos. Basta-basta lang nila tong hinuhusgahan at kinukundina. Katulad lang sila ng mga Pariseo noon, hindi ba? Likas silang mayabang, palalo at namumuhi sila sa katotohanan at sa Diyos. Ganun nga mismo. Totoo yan. Hindi ba't kaya nila lubhang kinukundina ang makapangyarihang Diyos? Ay dahil kung maririnig ng mga hinirang at tupan ng Diyos ang katotohanang ipinapahayag ng makapangyarihang Diyos. Kung babalik sila sa sambahayan ng Diyos at susunod sa makapangyarihang Diyos, hindi na sila makokontrol ng mga pastor, hindi na mag-aalay ng mga handog, susuporta o titingala at susunod sa mga pastor. At kaya, nagalit sila at nagsimulang mamuhi sa makapangyarihang Diyos. Hinuhusgahan at kinukundina nila ang pagpapakita at gawain ng makapangyarihang Diyos. At gumagawa ng chismis at maladyaablong salita para ilihis ang tao. Oo. May pagkakaiba ba ang mga ito? At ang mga Pariseyong lumalaban sa Panginoong Jesus noon? Walang anumang Ito ang tunay na pagkakaiba. mukha ng mga pastor at elder. Oo nga. Sobra silang napupuot. Oo, tama. Sila ay mga modernong Pariseo. Tama. Maraming tumutuon lang sa pakikinig sa mga pastor. Hinahayaan sila na siyang kumontrol at manguna sa usapin ng pagsalubong sa Panginoon. Di sila nakatuon sa pag-asa at paglapit sa Diyos para hanapin ang layunin niya. Tama. At maging sa pagsiyasat sa salita at gawain ng makapangyarihang Diyos. Ipinagkakatiwala nila sa mga pastor ang mga usapin, gaya ng pagpasok sa kaharian, at sila ang pinagpapasya nila. Hindi ba't kahangalan niyo? Pagpapamalas ito ng mga hangal na dalaga. Oo nga, tama. Mahirap masabi kung maliligtas at makakapasok sa kaharian ng langit ang ganitong tao. Totoo. Mahirap talaga. Sabi ng Panginoong Jesus, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay. Mukhang hindi sila makakaasa sa mga pastor sa pagpasok sa kaharian ng langit. Oo, tama. Kung bulag ang mga pastor at elder, hindi ba't maliligaw nila tayong lahat? Oo nga. Paano tayo makakapasok sa kaharian? Mapapahamak tayo. Oo. Bukod sa di makakapasok sa kaharian ang mga sumusunod sa kanila, kukundinahin din sila ng Diyos. Masasadlak sila sa sakuna at maparurusahan ng Diyos. Nararapat silang maparusahan. May masisisi ba sila? Dapat lang sa kanila yun. Walang pumipilit sa kanilang maniwala sa mga pastor. Meron sila matay nga at utak. Pero hindi sila nakikinig o nagsisiyasat. Ganito mismo Nakikinig sila. lang sila lagi sa mga pastor. Naghihintay lang na sumunod sa mga pastor tungong impyerno. Di sila dapat kaawaan.
Oo nga, tama ka. Tinutupad nito ang mga salita ng Biblia. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, at ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pag-unawa. Amen. Amen. Ito ang kalalabasan ng mga hangal. Oo. Totoo. Tama. Noon, talagang iginalang ko si Pastor Tian at inakalang nauunawaan niya ang Biblia. Noong isang araw, muntik na akong maniwala sa sinabi niya at hindi na rin ako nagsiyasat. Mabuti na lang agad akong naliwanagan at kinabayan ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kinikilabutan ako pag naiisip ko ito. Kung napalampas ko ang pagsalubong sa Panginoon, walang saysay ang pananalig ko sa Kanya. Oo nga. Kung mahaharap tayo sa mga ganitong issue, dapat tayo magdasal at maghanap pa sa Diyos. Tama. Hindi na ako maniniwala sa sinasabi nila. Mga Pariseo silang lahat. Oo nga. Bukod sa hindi na tayo dapat mapigilan ng mga pastor na to, hindi rin tayo dapat mapigilan ng sino. Nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng mga katotohanan. Itinuturo sa atin ang daan tungo sa kaligtasan. Sa wakas, may pag-asa na tayo makapasok sa kaharian ng langit. Tama. Hindi na tayo dapat mag-alinlangan. Dapat nating patatagin ang ating pananalig. Amen. Salamat Kung muli sa Diyos. tayong guguluhin ng mga pastor, di na tayo matatakot dahil may pagkilatis na tayo. Salamat sa Diyos. Nalinawan Salamat tayo sa ngayon. Diyos. Nandito na si Tatay! Ay, Siyang, ang laki mo na. Sabi mo ayos ka lang. Pero ilang araw ka nang inuubo. Niwang, huwag na tayo maghintay. Tayo na sa ospital. Ba't nangyari to? Lily, dito ka lang kasama ng mga bata. Ako nagpupunta. Pastor Tian, Kapitan, malubha raw ang sakit ni Niwang. Nag-aagaw buhay siya sa ospital. Ilang beses akong nilapitan ng mga kamag-anak niya. Puntahan daw natin siya at ipagdasal. Pastor Tian, dapat ba nating tingnan doon? Dapat tayong maghintay na mahinog ang prutas, saka natin to aanihin. Hello, Nay. Kamusta na si Niwang? Huwag kang masyadong malungkot. Hindi na muling nabubuhay ang mga tao. Maraming araw pang darating. Dapat tayong magpatuloy. Napakabata pa niya. Nasa ospital pa si Niwang. Kailangan natin siyang iuwi. Nabisuhan ako ni Yilin. Handa ng sasakyan. Pero kailangan ng pahintulot ng mga pastor. Gaano katagal pa tayong maghihintay? Tama, ba't wala pang mga pastor? Pastor at Kapitan! Oh, nandito na sila. Nandito ang kapitan at kapitan sa mga pastor. Kapitan, mga pastor, mabuti dumating kayo. Hindi ko alam na meron palang sakit sa baga itong si Niwang. Oo. Napakabata pa niyang mamatay. Si Yilin na lang ang mag-aalaga sa mga anak nila. Magiging mahirap yun. Pastor Tian, kung wala ang tulong mo, hindi namin maihahanda ang libing ni Niwang. Alam niyo, binigyan niyo ako ng problema. Ha? Anong ibig mo sabihin?
Nitong mga huling araw, nanalig si Yilin sa makapangyarihang Diyos. Kahit anong pilit kong kumbinsihin siya, ayaw niyang bumalik. Pumirma pa nga siya na di na niya kailangan ang tulong namin sa mga kasal o libing sa hinaharap. Hindi niya hiningi ang tulong namin. Kaya naman, paano namin siya matutulungan? Oo nga, hindi kami makikialam sa isyu ng pamilya ni Yilin. Nandito lang kami ngayon para uminom ng tsaa. Oo nga, napakatigas Kapal na mukha ng babae yan. Paano magkakaroon ng mga kasal at libing kung wala ang tulong ng mga pastor? Pastor Tian, napakabata pa ni Yilin para mawalan ng asawa. Nakakaawa siya. Bakit nila ginawa yun? Dapat mo siyang tulungan. Kung di mo gagawin ang mga paghahanda, di malilibing siniwang. Kung gusto nila ang tulong ko, madali lang. Dapat baguhin ni Yilin ang iginuhit niyang ekis noon. Mangakong babalik sa simbahan at hihinto sa pananalig niya. Saka namin siya matutulungan sa libing. Baguhin mo ang ekis. Yilin, pakinggan mo si Pastor Jan. Sabihin mong nagkamali ka't matatapos na to. Oo nga, baguhin mo. Sige na, sabihin mong nagkamali ka. Hindi pwedeng ipagpaliban ang libing. Bilisan mo at palitan mo. Pirmahan mo na. Aminin mong mali ka. Sa pananalig sa makapangyarihang Diyos na salubong ko ang Panginoon. Anong mali roon? Yilin. Umuwi ka na't magpahinga. Akin ang bata. Baguhin mo na. Yilin. Yilin. Yilin! Yilin. Ang batang to. Kukumbinsihin ko siya. Aalamin ko mamaya. Naku, ano kayo nangyari? Napakatigas ng ulo ng babae to! Hindi siya nakikinig sa mga Talaga bang kaya niyang lahat ng walang tulong ng iba? Oo nga. Napakayapang niya. Tignan mo tuloy nangyari sa kanya. Hindi pinahahalagahan ni Yilin ng mga pastor, pati na ang kapitan. Kung gagaya sa kanya ang lahat, malaking problema yon. Oo nga. Totoo. Makinig kayong lahat! Maliban kung iniutos ko, bawal na kayong makinig sa mga sermon. Pwede lang kayong manalig sa Panginoong Hesus. Naiintindihan ba ng lahat? Oo. Nakikinig ang lahat sa mga pastor. Ba't niya iginigiit na manalig sa makapangyarihang Diyos? Sinalungat niya ang mga pastor at ang kapitan. Ginagamit nila ang libing para i-blackmail siya. Di ba mas sinasaktan lang nila siya? Kasuklam-suklam. Dapat tayo makinig sa mga pastor. Tama. Paano nakagagawa ng ganito ang isang matalinong tao? Ayaw nating salungatin ng mga pastor, di ba? Bilis, baguhin mo na. Oo nga, baguhin mo na. Gabing-gabi na. Bakit ba tigas ang ulo mo? Kailangan mong sumuko. Humingi ka na ng tawad, tapos tutulungan na nila tayo. Humingi ka na ng tawad sa kanila. Nga, baguhin mo ang ekis mo. Yilin, hindi natin pwedeng salungatin ang mga pastor. Oo nga. Sabihin mong nagkamali ka. Ipalibig mo na si Newang, saka ulit tayo mag-usap. Kung mananalig ka lang sa puso mo, walang pipigil sa'yo, Yilin. Bilis, humingi ka ng tawad. Aminin mo nagkamali ka. Hindi ito mahirap gawin. Ba't ginagawa mong mahirap to? Ba't ayaw mo hayaang mailibig si Niwang? Nagdadalamhati na si Yilin. Huwag niyo na siyang i-pressure. Napakabuti ni Niwang sa'yo. Di mo ba kaya magsakripisyo para sa kanya? Oo nga. Napakamakasarili mo. Hindi ba't binibigo mo si Niwang? Sige na. Aminin mo nagkamali ka. Ito'y dahil hindi ka nakinig sa mga pastor kaya hindi sila tumutulong. Sige na! Kung hindi malilibing si Niwang, hindi ka namin mapapatawad, Yilin. Bilis, sabihin mo nagkamali ka. Sabihin mo sa mga pastor na mali ka. Humingi ka na ng tawad. Kailangan malibing ni Niwang. Yilin, sinasabi namin to sa'yo para sa ikabubuti mo. Kung sasabihin mo lang na nagkamali ka at di ka naman nanalig sa makapangyarihang Diyos,
ipapasikaso namin agad sa mga tao ang libing ng asawa mo. Oh, makapangyarihang Diyos, bigyan mo po ako ng pananalig. At tulungan mo akong hindi magpapigil sa mga taong to. Naniniwala ako na ikaw ang tanging tunay na Diyos. Handa akong ipagkatiwala ang bagay na ito sa mga kamay mo. Sa bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa mga tao, sa panlabas ay mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na para bang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panggugulo ng tao. Ngunit sa likod ng mga eksena, ang bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at hinihingi sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo sa Diyos. Magsalita ka nga dyan! Gusto niyong ipagkanulok ang Diyos. Hindi ko kaya. Narinig niyong sinabi niya. Si Yili na nagpipilit manalig sa makapangyarihang Diyos. Hindi kami tumatangking tumulong. Bantayang mabuti ang mga pamilya ninyo. Huwag silang hayaang mapalapit sa mga tulad nila. Sino mang manalig sa makapangyarihang Diyos, madadamay rin ang buong pamilya niya. Kung may kailangan kayong asikasuhin sa hinaharap, di namin kayo tutulungan. Kapitan, Pastor, ako na magdedesisyon. Pwede ba akong humingi ng tawad para sa kanya? Tulungan niyo po. Tulungan niyo po kami. Parang awa niyo na. Kung matuklasan kong nananalig pa rin siya, didisiplinahin ko siya na gusto. Maawa kayo. Siya dapat ang humingi ng tawad. Oo nga. Kapitan, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Nay. Sige, okay po. Ano yun? May mga tauhan sa unit ni Niwang ang dumating para ilibing siya. Salamat sa Diyos. Sasabihin ko kay Tito. O makapangyarihang Diyos, salamat po. Dumating ang ilang kasamahan ni Niwang para ilibing siya. Paparating ng sasakyan. Mabuti. Salamat sa Panginoon. Magtayo na tayo ng tolda para sa libing. Salamat sa Panginoon. Madali tayo tumulong. Hindi ko maintindihan. Ba't pa nananalig ang mga taong yon sa makapangyarihang Diyos? Ay, nandito na si Yilin. Hindi ko maintindihan ang iniisip nila. Oo nga. May ilang naarestong mangangaral na makapangyarihang Diyos sa kabilang lahi. Tingin ko, aarestuin siya. Oo nga. Hangal ang mga taong to. Oo nga. Paano gaganda ang buhay nila sa ginawa nila? Oo nga naman. Kung tatanungin mo ako, ang dami lang nilang libreng oras. Oo nga. Totoo. Hindi ba't madalas silang kasama ng asawa mo? Oo nga. Buti pa ay bantayan mo siya. Oo. Bantayan mo siya Tigilan mabuti. mo siya makipagtipon sa kanila. Onan! Araw-araw ko pinag-uusapan ng mga tao at nakikipagtipon ka pa rin! Lubusan mo akong pinahiya! Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako! Ang kapal ng mukha mo! Papatayin kita sa buso! Sinasaktan! Mag-usap muna tayo. Baliw ka! Unan, ayos ka lang? Kung iimbitahan niyo ulit si Onan, isusumbong ko kayo at ipaparesto! Sige, saan? Kinukontak mo na naman sila. Sabi ng mga tao, leader ka raw. Gusto ka nilang isumbong sa gobyerno. Kung maaresto ka, katapusan na ng pamilya natin. Ibigay mo sa akin ang phone. Sagutin mo ako ng malinaw ngayon. Ang Diyos ba ang gusto mo o ang pamilya natin? Hindi sa ayaw ko sa pamilya natin. Pero di ko isusukong pananalig ko. Hoy, ang kapal ng Ano ka ba? mukha mo! Tigil mo na nga yan. Pagod na ako! Tingnan mo silang lahat. Iniisip nila kung paano kumita ng pera. Pero kabaliktaran ka. Tuwing may oras ka, nangangaral ka.
Hindi ko na kaya ang ganito. Iuuwi ko na sa magulang ko ang mga bata. Ayoko nang makasama ka! Napakaganda ng buhay ng pamilya natin dati. Tuwing may problema, tinutulungan tayo ng ibang taga-nayon. Pero mula nang manalig ka sa makapangyarihang Diyos at sumalungat sa mga pastor, wala nang nakikipag-ugnayan sa atin. Ngayon wala na si Liwang. At nasira na ang pamilya natin. Tapos na tayo! Nay. Narito ang nagastos kay Niwang at sa libing niya. Ikaw ang asawa niya. Bayaran mo to! Sa pagsalungat sa mga pastor, kinalaban mo ang buong nayon. Paano ka makakaraos sa hinaharap? Humingi ka ng tawad sa mga pastor. Oo nga. Ihinto mo ang pananalig mo sa makapangyarihang Diyos. Oo nga, Hilin. Oh Diyos, napakahirap at napakasakit na manalig sa Diyos sa maladyablang lugar na to. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Pakiusap, bigyan mo po ako ng lakas. Huwag kang masiraan ng loob. Huwag manghina at gagawin kong malinaw ang mga bagay-bagay para sa iyo. Ang daan tungo sa kaharian ay hindi masyadong patag. Walang ganyan kasimple. Nais ninyo na madaling makamit ang pagpapala, hindi ba? Ngayon, ang bawat tao ay magkakaroon ng mapapait na pagsubok na haharapin. Kung wala ang mga ganitong pagsubok, ang mapagmahal na pusong taglay ninyo para sa akin ay hindi titibay at hindi kayo magkakaroon ng tunay na pag-ibig sa akin. Kahit na binubuo lamang ang mga pagsubok na ito ng maliliit na bagay, dapat dumaan ang lahat ng tao sa mga iyon. Magkakaiba lamang ang antas ng kahirapan ng mga pagsubok sa bawat tao. Amen. 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 Kamakailan, sobra akong malungkot at napakamiserable. At nanghihina. Sa pagdarasal sa Diyos, nalampasan ko rin ito. Salamat sa Diyos sa di pagsuko sa akin. Oo. At sa pagpapadala ng mga kapatid ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na nagbigay sa akin ng lakas. Salamat sa Diyos. Nitong mga nakaraan, patuloy akong nagdarasal at nagbabasa ng mga salita niya. Kaya nalampasan ko ang lungkot. Salamat sa Diyos. Nakakamanghang mga salita niya. Oo nga. Napakaliit ng tayog nating mga tao. Kailangan kong magbasa pa ng mga salita ng Diyos. Ang mga pangyayaring ito mga kapaligirang ipinamatnugot ng Diyos. May mga aral na dapat nating matutunan at mga pagpapala ito. Oo. Ang makabawi ka mula sa kalungkutan mo at kahinaan ay nagpakita sa atin ng patnubay ng Diyos. Oo. Hindi tayo dapat mapigilan at hindi rin tayo dapat matakot sa pang-uusig.
Tama. Umasa tayo sa Diyos at kumain at uminom na mga salita niya. Oo nga. Sa dati kong pananalig sa Panginoon, akala ko mabubuti ang mga pastor at elder. Oo. Tinutulungan nila kami sa mga kasal at libing. Inaasikaso ang maraming bagay. Kaya inakala naming tapat silang lingkod ng Panginoon. Umasa kami sa kanila sa lahat. At inakala naming aakayin nila kaming salubungin ng Panginoon at gagabayan tungo sa kaharian. Hindi naming inasahang. Bukod sa di nila kami inaakay para salubungin ng Panginoon, nililimitahan din nila ang kalayaan namin. Ayaw nila kaming magkaroon ng pamumuhay at gusto nila kaming mamatay. Napakahangal natin sa di pagkilatis ng diwa nila. Di natin akalaing sila'y mga lobong nakadamit tupa. Oo. Oo nga. Kung hindi natin narinig ang tinig ng Diyos at natanggap ang bagong gawain ng makapangyarihang Diyos, hanggang ngayon hindi natin makikita ang tunay na mukha ng mga pastor at elder. Oo nga. Sila'y mga mapagpaimbabaw na pariseyo. Gusto nilang gamitin ang lumang paraan para ilihis tayo. Ayaw nilang matanggap natin ang pagliligtas ng Diyos at gusto nilang sundan natin sila sa impyerno. Di yun mangyayari. Sobrang mapaminsala ang mga taong Totoo. Ang ugali nila'y tulad ng sa mga diablong lumalamon sa kaluluwa ng tao na inilalantad ng mga salita ng Diyos. Sinabi rin ng Diyos na sila'y mga antikristong lumalaban sa Diyos. Nasang sipi yan? Di ko pa yan nabasa. Oo nga, nasan to? Ang salita'y nagpapakita sa katawang tao. Volume 1. Pahina 881. Mayroong mga nagbabasa ng Biblia sa mga malalaking iglesia at nagsasalaysay nito ng buong araw. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakauunawa sa layo ng gawain ng Diyos. Wala ni isa sa kanila ang nakakilala sa Diyos. Lalong wala ni isa sa kanila ang nakaayon sa mga layunin niya. Sadya nilang sinasalungat ang Diyos kahit na dala-dala nila ang kanyang bandila. Sinasabi nilang sila'y nananalig sa Diyos pero kumakain pa rin sila ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Ang lahat ng ganitong tao'y mga diablong lumalamon sa kaluluwa ng tao. Mga pinunong demonyo na gumugulo sa mga sumusubok na tumapak sa tamang landas. At mga balakid na sagabal sa mga naghahanap sa Diyos. Sila'y tila may maayos na pangangatawan. Ngunit paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na sila'y mga antikristo na umaakay sa mga taong manindigan laban sa Diyos? Paano malalaman ng mga tagasunod nila na sila'y mga diablong nakatuon sa paglamon sa mga kaluluwa ng tao? May isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Sa siping yon sinasabi ng Diyos na sila'y mga kaaway niya at mga antikristo. Inilalantad niya sila bilang mga hari sa tahanan ng Diyos na sinisiil ang iba sa bawat kapanahunan. Nasaan ang siping yan? Oo nga. Nasa pahina 773. Ang pinakamapaghimagsik sa lahat ay ang mga sadyang lumalabag at lumalaban sa Diyos. Sila ang mga kaaway ng Diyos, ang mga antikristo. Kita nyo? Napakadetalyado ng mga salita ng Diyos. Sa siping yon ng mga salita ng Diyos, sinasabing sila ay mga pinunong demonyong gumugulo sa mga sumusubok tumapak sa tamang landas at mga balakid na sagabal sa mga naghahanap sa Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na pwede silang magmukhang may maayos na pangangatawan, anong ibig sabihin nun? Di ko naiintindihan ang parteng yon. Pwede silang magmukhang may maayos na pangangatawan. Dito ang maayos na pangangatawan ay hindi nangangahulugang napakalusog nila sa pisikal. Kita nyo, merong mga panipi kapag binabanggit ito ng Diyos. Ang ibig sabihin ng maayos na pangangatawan na ito ay na magaling silang magkunwari. Sa panlabas, nagbibihis sila para magmukhang kagalang-galang. Dakila sila, marangal at mayroong dignidad. Napaka-komprehensibo ng biblikal na kaalaman at mga doktrina nila.
Matayog ang mga islogang binibigkas Oo. nila at doktrinang sinasalita Tama. nila. Tulad ng mga Pariseyo noon. Tama. Pero ang lahat ng ito ay panlabas lamang. Sa katunayan, ang panloob nilang diway, inilalarawan ng Diyos na mga antikristong umaakay sa mga taong lumaban sa Diyos at mga buhay na diablong nakatuon sa paglamon ng kaluluwa. Nauunawaan ko na. Ang mga salitang ito na naglalantad sa mga Pariseo ay naglalarawan sa tunay na mukha ng mga pastor at elder sa nayon. Oo nga. Madalas nilang binibigkas ang Biblia, ipinapangaral ang slogan at tinatalakay ang iba't ibang teorya sa harap natin. At hindi lang yun, mukha silang makadiyos. Madalas nilang sinasabi sa atin na maghintay ng mapagbantay. Maganda sa espiritual, huwag magkasala. Taos-pusong magsisi, supili ng mga katawan natin. Oo nga. At alin dito ang natupad nila? Wala ni isa. Wala silang natupad. Araw-araw silang nagkakasala at nagsasagawa ng mga pamahiin. Oo nga. Ang mga pastor ay nang iintriga, nag-aagawan sa kapangyarihan at pakinabang. Hindi to dapat ginagawa ng mga nananalig. Tama. Huwag na natin yung pag-usapan, lalo na sa usapin ng pagsalubong sa Panginoon. Hindi sila maingat at ganap na walang may takot sa Diyos na puso. Oo nga. Ni hindi pa nila nabasa ang mga salita ng Diyos o napakinggan ito, pero kinukundina nila. Natatakot silang kung lahat ng taga-nayon ay makikinig sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Hindi na sila makapagpapasto. Tama. Oo nga. Di ba tinatrato nila ang pagiging pastor na parang trabaho? Tama. Totoo yan. Sa lahat ng bagay, sa bawat bahay sa nayon na ito, meron bang hindi nila kontrolado? Oo Sila ang nga. nasusunod sa lahat ng bagay. Sa ngalan, sila ay mga pastor. Pero sa realidad, mas makapangyarihan pa sila sa kapitan. Oo nga. Tama. Isipin yung mabuti. Sino sa nayong ito ang di gumagalang sa kanila? Oo nga. Sinong sasalungat sa kanila? Takot Kahit ang ang lahat sa kapitan kanila. ay hindi sasalungat. Tama. Parang mas mataas pa ang katayuan nila sa mga Hudyong punong saserdote, eskriba at pariseo noon. Sa ngalan, nananalig ang mga taga-nayon sa Panginoon, pero kontrolado sila ng mga pastor. Tama ka. Naramdaman ng mga nakarinig sa salita ng makapangyarihang Diyos na mabuti ito. Pero di sila tumuloy dahil sa pananakot ng mga pastor. Mas gusto nilang isuko ang tsansang masalubong ang Panginoon kaysa sumalungat sa mga pastor. Oo, totoo. Natatakot silang palayasin dito kung hihiwalay sila sa mga pastor. Ganon din ang pamilya ko. Nagugulahan ng mga taong to. Hindi ba't nagiging hangal sila? Sa kanila, mga banal na atas ang mga salita ng pastor. Ayaw nila sa Panginoon. Kung hindi nila siya sasalubungin, hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Masasabi kong ganun din ako nung una. Nag-alala ako sa mga bagay na ito. Oo, mababa ang tayog natin noon. Oo. Biniyayaan tayo ng Diyos. Narinig natin ang tinig niya at tinanggap ang kanyang bagong gawain. Tama. Naway ingatan tayo ng Diyos para maging matapang tayo. At bigyan tayo ng lakas at pananalig para hindi na tayo may gapos ng mga parisayong ito at di na matakot at mangamba. Amen. Oo, amen. Araw-araw akong nagdarasal. Hinihiling ko sa kanyang gabayan ako para malampasan ko ang panguusig na ito. Hinihiling kong liwanagan niya ako para makilatis ko ang mga pastor at elder at para di na nila ako mapigilan Oo nga. at di na ako mag-alala sa kinabukasan ko at ipagkatiwala ko ang sarili ko sa Diyos. Amen. Matapos Oo. natin tanggapin ang bagong gawain ng Diyos, naharap tayo sa kapaligiran ito. Narito ang mabuting kalooban niya. Tama. Nakabasa ako ng magandang sipi na mga salita niya. Nasa pahina 710. Babasahin ko. Sige. Dahil ito ay sinimulan sa isang lupain na lumalaban sa Diyos. Nahaharap sa malalaking balakid ang lahat ng gawain ng Diyos. At kailangan ng mahabang panahon para maisakatuparan ng marami sa mga salita niya. Sa gayon ng mga tao ay pinipino dahil sa mga salita ng Diyos. Na bahagi rin ng pagdurusa. Napakahirap para sa Diyos na isakatuparan ng kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon. Ngunit sa pamamagitan ng hirap na ito na ginagawa ng Diyos ang isang yugto ng gawain niya na nagpapamalas ng kanyang karunungan at kamanghamanghang mga gawa. At ginagamit ang pagkakataong ito upang gawing ganap ang grupong ito ng mga tao. Sa pagdurusa ng mga tao, sa pamamagitan ng kakayahan nila, at sa pamamagitan ng satanikong disposisyon ng tao ng maruming lupaing ito, ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagdadalisay at paglupig upang mula rito magkamit siya ng kalwalhatian at makamit niya yaong mga magpapatotoo sa kanyang mga gawa. Gayon ang buong kabuluhan ng lahat ng sakripisyong ginawa ng Diyos para sa grupong ito ng mga tao. Amen.
Salamat sa Diyos. Dakila ang mga salita ng Diyos. Oo. Pagpapala ng Diyos na maharap tayo sa panguusig at kapigatian. Ito'y dapat nating tiisin. Oo. At merong kabuluhan at merong halaga rito. Oo, Tama. Tama. Sa mga kapaligirang ipinamatnugot niya, hinihikayat tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya at magpasakop sa mga kapaligirang ito. Pagkakataon to para lumago ang tayog natin. Oo nga. Amen. Pinag-isipang mabuti at pinagsikapan ng Diyos na linisin at iligtas tayo. Salamat sa Diyos. Naku! May paparating! Yun yata ang grupo ng kabataan! Maghiwalay ang lahat. Kailan ang susunod na pagtitipon? Pag-usapan muna natin yon. Ipapaalam ko mamaya. Umalis Sige, na tayo. sige. Nabalitaan kong ipinalaganap nilang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos sa ibang nayon. Kung malalaman ito ng leader ng distrito, baka mawalan ka ng posisyon bilang kapitan. Hindi gaanong malaki ang epekto nito sa akin. Hindi ka ba nag-aalala na walang hihingi ng tulong mo sa mga kasal o libing? Patuloy na nababawasan ng mga taong pumupunta sa simbahan para sumambat maghandog. Sa tingin ko, maaapektuhan din ang iyong katanyagan at katayuan. Hindi ka ba nag-aalala tungkol dito? Nag-aalala? Paano namang hindi? Sobra akong nag-aalala. Pero Kapitan, pareho lang ang sitwasyon nating dalawa. Kung mawawalan ako, maapektuhan ka rin, hindi ba? Isa lang akong pastor. Ikaw ang kapitan. Kailangan mo nang makialam sa usaping ito. Tungkol sa pera para sa pag-aayos ng kalsada. Huwag kang mag-alala. Makukuha mo ang parte mo. Matagal nang nananalig sa Panginoong Hesus ang lahat sa nayong ito. At merong kapayapaan.
Di ko akalaing tatanggapin ng mga tao ang kidlat ng silanganan at sasampalataya sila sa makapangyarihang Diyos. Malaking problema ito. Ang kidlat ng silanganan ang puntirya ng masidhing pagsugpo at pang-aaresto ng CCP. Ngayon lumaganap na sa nayon natin ang kanilang ebanghelyo. Hindi ba't mapapahamak ang nayon pag nalaman ng gobyerno ang tungkol dito? Sino ito? Sino ang mga yan? Ang mga taong yan! Idinaos ang pulong na ito ngayon para gumawa ng desisyon ng mga nananalig sa makapangyarihang Diyos. Patuloy ba kayong mananalig sa makapangyarihang Diyos o susuko? Kapag nalaman ito, Bastakan yung mga yan eh. Nagdadaos ng mga nayon. Sila dito. Sinisira ng mga tao ito ang katahimikan ng nayon natin. At binigyan tayo ng problema. Iginigit pa ng mga taong to na manalig sa ibang Diyos. Di ba't nanggugulo lang sila na walang dahilan? Kayong lahat! Di ba't pagkakanulo sa Panginoong Hesus ang pananampalataya sa makapangyarihang Diyos? Oo nga! Tuloy ka sa Panginoong Hesus! Isa lang ang pananalig natin. Ang pananalig sa Panginoong Hesus. Sa kanya lang tayo manalig siyang Diyos! Walis na kayo dito! Tama kayo sa amin! Sa mainland China, bawal ang pananalig sa makapangyarihang Diyos. Sinusupil at inaaresto ang mga taong gumagawa noon. Ngayon, dapat tayo mag-imbestiga rito. Sino bang nag-akay sa inyo? Sino ba ang leader ninyo? Sumusunod kami sa makapangyarihang Diyos. Oo. Siya ang namumuno sa amin. Sino ba ang leader nila? Sige. Dahil ayaw ninyong umayos at isuko ang leader nyo, dapat kayong mamili ngayon. Kung titigil kayo sa pananalig ninyo, sabihin ng atras, bumalik kayo sa simbahan at manalig sa Panginoon kasama sila. Kung sa makapangyarihang Diyos kayo, sabihin ng abante at iuulat namin kayo ang mga opisyal ng gobyernong mga ngasiwa sa inyo. Nako, kung isusuplong sila sa gobyerno, ito'y magiging malubha. Oo nga. Malaking problema na to. Baka makulong pa sila sa lagay na yan. Hindi ba't napakadelikado no? Malubha ito. Dapat magmadali na silang umatras. Una, Yanan, pumunta ka rito sa harap. Kung ako sa kanila. Oo nga. Wag na nilang Ang mga ginagawa kasi nila, puro kasinungalingan. Kaya sila ginigipit ng gobyerno. Sabyanan ni Yanan. Kung may sasabihin kayo, sige na. Bakit hindi ka humingi ng tawad? Hindi ka man lang ba nahihiya? Kung patuloy kang mananalig, hindi kita tutulungan. Bahala na ang gobyerno sa'yo. Yanan, ano ang pipiliin mo? Nagkamali ako. Babalik ako sa simbahan at hihinto sa pananalig. Mabuti. Bumalik na si Yanan. Salamat sa Panginoon. Handa siyang magsisi at bumalik sa simbahan natin. Palakpakan siya! Mabuti. Mabuti nga yan. Magaling. Huwag ka nang magpalihis muli, ha? Galing nga naging pasa mo. Susunod. Anggo, lumapit ka rito. Gusto mo bang pagtawanan nila ang pamilya natin? Kung patuloy ka magmamatigas, puputulin ko ang ugnayan natin. Di na kita pamangkin. Anggo, bata ka pa. Dapat kang makinig sa tito mo. Makinig ka. Atras ako. Mabuti. Handa rin magsisi si Anggo. Palakpakan siya. Mabuti. Magaling, magaling. Mabuti.
Binabati kita, Anggo. Ano mo, Anggo? Susunod, Yilin. Halika rito. Mula nang ikasal siya sa aming pamilya, hindi namin minaltrato si Yilin. Kung pipiliin niyang patuloy na manalig, hahayaan ko na siya. Gawin niyo ang anumang nais niyong gawin sa kanya. Total, hindi ko siya kayang kontrolin. Alang-alang sa mga anak mo at sa pamilyang ito. Umatras ka na, Yilin. Itigil mo ng pananalig mo sa makapangyarihang Diyos. Napakabata pa ng mga anak mo. Kung maaaresto ka, anong mangyayari sa kanila? Tama natin sinabi. Sa Panginoong Jesus. Yun naman yung gusto ng mga pastora sa kanya. Ano ba? Siya patatawarin siya kagad. Humingi na ng tawad. Ang mga taong yun. At wala nang nagrereklamo sa kanila. O makapangyarihang Diyos, bigyan mo po ako ng pananalig. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang laman natin ay isinilang ng mga magulang natin. Kung paanong ang mga anak natin ay isinilang natin. Ngunit ang tadhana nila ay ganap na nasa mga kamay ng Diyos. Bilisan mo na. Aabante ako. Hindi mo pwedeng gawin yan! Oo nga, umatras ka. Siguro nagpapadalos-dalos ka lang. Bibigyan kita ng isa pang tsansa. Pag-isipan mo bago ka sumagot. Aabante ako. Mali ang mga puwipiling umabante! Hindi ako nagkakamali. Ang kapal na mukha mong sabihin yan! Sa pananalig ninyo, sa makapangyarihang Diyos at hindi sa Panginoong Hesus, ipinagkakanulo niyong Panginoon. Hindi ba't kasalanan yon? Ipinagkanulo ninyo ang Panginoong Hesus para manalig sa ibang Diyos. Malaking kasalanan dito. Matigas ang ulo ninyo! Nang mamatay ang asawa niya, kami ang tumulong sa kanya. Pero ayaw pa rin niya makinig. Ang ganitong walang utang na loob ay kailangan bugbugin. Tama! Tama yan! Patayin siya sa bugbog! Bugbugin yan! Hindi pwede! Ay! Patayin ito! Ba't mo siya sasaktan? Bumati ka pa! Nananalig ka pa ba sa Panginoon? Mag-squat kayo! Hayaan na natin ang gobyerno. Huwag natin siyang saktan. Ano ang problema niyo? Squat! Bakit siya nananakit? Oo ba? Panginoon. Susunod! Onan!
Aabante ako. Unan, makakatigim ka sa akin! Huwag niyo ko pigilan! Abante. Aabante rin ako. Aabante ako. Aabante ako. Aatras ako. Abante. Pinipili ko ang abante. Aabante ako. Ilang oras na nila itong ginagawa. Kung magpapabilad pa sila sa araw, baka may mamatay. Oo nga. Dahil pinili niyong umabante, kunin niyo ang inyong mga hayop, anak at lisanin ang nayong ito. Pumunta kayo kahit saan niyo gusto, pero dapat kayong umalis ngayong gabi. Kapag wala na sila, sunugin natin ang mga bahay nila! Bahay nila! Pauwiin mo muna sila. Iulit mo ito sa gobyerno bukas. At hayaan ang mga opisyal na magayos. Noong araw na yon, sobrang tensyonado ng sitwasyon. Hindi ko inaasahan na karamihan sa mga kapatid, gaya nina Aiming, Anrong, Yechun at Onan, ay magpapasyang umabante. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos. Pagbibigay niya ito sa amin ng pananalig at pangangalaga sa amin para makapanindigan kami at maipahiya si Satanas. Kalauna, nagpatawag ng isa pang pulong ang pamahalaang distrito. Sa harap ng buong bayan, nagbitiw ang mga opisyal ng maraming salita na kumukondena sa makapangyarihang Diyos. Tinakot din nila kami. Sinasabi na kung patuloy kaming mananalig, aarestuhin nila kami't pahihirapan, gaya ng ginagawa ng CCP. At hinimok nila ang mga mamamayang isumbong kami kung nakita nila kaming nagtitipon-tipon o nag-iebanghelyo. Lubos kong kinamumuhian ng mga jablong yun. Para makaiwas sa mga pang-aaresto at panguusig ng gobyerno, isa-isa naming nilisan ng ilang kapatid ang nayon. At pumunta kami sa ibang lugar para patuloy na ipalaganap ang ebanghelyo. Ang iba naman ay nanatili sa nayon at nagtitipon ng palihim. Medyo nagdusa kami habang dumaranas nitong panguusig at kapighatian. Pero sa patnubay ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan namin ang ilang katotohanan. Kumawala kami sa relihiyon at sa mga gapos ng mga antikristo at ng mga huwad na pastol. At araw-araw kaming nakakain at nakainom ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Pakiramdam ko'y napakamakabuluhan ng ganitong pamumuhay. Talagang hindi ko kailanman naisip na ang aming grupo ng mga ordinaryong tao ay mapalad na makaririnig sa tinig ng Diyos sa mga huling araw at makatatanggap ng kanyang paglilinis at pagliligtas. Ito ang biyaya at pagtataas sa amin ng Diyos. Pasasalamatan at pupurihin ko ang makapangyarihang Diyos magpakailanman.是你带领我过上新的生活，享受你的话语，明白了你心意。你话语审判刑罚，接近我的百怀。经历试炼，我学会顺服你。在神话语中长大，我认识了神。我愿尽好我的本分，荣耀见证你。神啊，我永远爱你，不管得福与收获，我都顺服你的主宰安排。
要给你真实的爱，不让你再等待。我要给你纯洁的爱，让你享受我的爱。我要给你全部的爱，让你得着我的爱。我要爱你到永远，满足你是我心愿。